Ako po mga kababayan, mukhang magkaroon ng malaking problema itong si PNP Chief Gerald Torre ngayon mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscriber dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta, shoutout sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, mukhang magkakaroon ng mas malaking problema ngayon itong si PNP Chief Gerald Torre mga kababayan. Dahil nga, ayon kay Banat Bay, dapat maimbestigahan ng Blue Ribbon Committee sa pangunguna nga ni Senador Dante Marcolita mga kababayan bilang Blue Ribbon Committee Chairman itong si PNP Chief General Torre mga kababayan. Ito nga'y kaugnay sa naganap na laban sa pagitan ni Vice Mayor Basti Duterte at nitong si PNP Chief General Torre mga kababayan. Laban na budol yun ha. Alam naman talaga nila mga kababayan na wala sa bansa itong si Vice Mayor Basti Duterte, pero itinuloy pa rin nila yung laban mga kababayan. Hindi man lang sila nag-anunsyo na makansila yung laban. Dahil nga alam naman mismo nitong si DILG Secretary John B. Cremulya na wala itong si Basti Duterte dito nga sa bansa. Pumunta na Singapore mga kababayan kasi nga siya yung pumirma doon nga sa travel authority nitong si Mayor o Vice Mayor Basti Duterte. Pero nga nandoon pa, nagpakita pa siya mga kababayan sa binyo. Napakakapal ng mga mukha ng mga hinayupak na ito. Binodol nila mga kababayan ang taong bayan. Kahit nga bumaha, nagsipuntahan yung mga gustong makapanood sa laban na yan. Kasi nga nagsit na ng pizza at binyo itong si Gerald Torre mga kababayan. Siya lang yung nakakaalam na magkakaroon sila ng laban sa pizza na yan. Samantalang yung kampo ni Vice Mayor Basti Duterte, hindi man lang niya tinanong kung available ba itong mama sa pizza na yan. Saan ka nakakita ng laban na ganun mga kababayan? Saan ba kayo nakakakita ng isang boxing match na nag-champion yung isang tao na wala namang kalaban, wala namang kasuntukan? Kung sa mga professional boxer nga mga kababayan, kailangan mayroong replacement, mayroong ihalili doon sa hindi nakakalaban, nakatunggali. Pero ito si Gerald Torre, talagang ano ba ito? Nasa normal ba na pag-iisip itong isang PNP chief? Isang general mga kababayan, tapos ganon mag-isip? Dapat lang talaga maimbestigahan. Kasi nga, sino ba yung nag-sponsor ng binyo na yan? At yung mga kababayan natin, nabudol, umabot ng nasa 20 million yung kinita ng boxing charity match na yan. At anong ginawa na sa pira? Kunwari, ipinamigay nila sa mga nasa lanta sa baha. O sino yung nakikinabang nun mga kababayan? Sila mismo. Itong si General Torre. Kasi nga pala itong si General Torre mga kababayan, may balak pala ito. May balak itong tumakbo sa national posisyon. Ayun nga kay Mike Abe. Bagay na bagay daw kay Gerald Torre na maging presidente ng ating bansa. Kaya pwede daw tumakbo ito ng pagka-presidente sa darating na 2028 presidential election. Isa pang sinto-sinto mga kababayan. Kaya dapat maimbestigahan ng Blue Ribbon Committee ni Senador Dante Marcolita dahil nga isa itong katiwalian mga kababayan. Isa itong pandarambong. Hindi lang pandarambong, panluluko sa taong bayan. Mga budol nga itong mga tao na ito. Ito na, wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Senator Marcolita, imbestigahan nyo pa ho ito. Lalong-lalo na yung naganap na circus dyan sa Rizal Memorial ni Torre. Umaasa kami iimbestigahan mo yan kasi, sandali. Sino nagbayad ng Rizal Memorial? Yun. Gobyerno ba? O partikular na tao? At kung sino mang partikular na tao, tama ba yun? Kasi remember, bilang public official, bawal kang tumanggap ng kahit na ano. Whether in deeds, financial, bawal kang tumanggap. So, ibig bang sabihin ito, tumanggap si Torre na libre yung Rizal Memorial Stadium? Hindi naman pwede sa sino yun? Is this a state-sponsored event? Pwede.
Meron ba itong kaukulang tamang mga papel, dokumento? Ang makakasagot lang yan, si Torre. Ang makakasagot lang yan, DILG. Mantakin mo na doon yung sekretary. Luko-luko rin yung sekretary ng DILG. Mantakin mo, pinirmahan niya yung travel permit ni Baste kasi bilang DILG secretary. Alam niyang aalis wala sa Sunday si Baste. Way ahead of time, alam na niya. Totoo naman talaga mga kababayan. Imposible naman na hindi alam ni John Vic Remulla na wala sa bansa itong si Vice Mayor Baste Duterte. Kasi nga, siya yung pumirma mga kababayan. Kasi nga, itong mga local government mga kababayan, itong mga Vice Mayor, Mayor, ay under ito ng DILG, pati Philippine National Police mga kababayan. Kaya malamang, siguro, yung nagtimbre kay PNP Chief General Torre, kasi magka-vibes naman itong mga ito eh. Kasi sila yung nagkidnap kay dating Pangulong Duterte. Ang nagtimbre siguro, itong si John Vic. Siguro si John Vic ang nagsabi, sige, sit mo sa pizza na yan kasi nga, pinirmahan ko na itong travel authority nitong si Baste. Hindi talaga lalaban yan. Hindi makakapunta yan. Parang ang tingin, no? Baka sabihin ng ating mga kababayan, siguro ganito mga kababayan, para sabihin ng ating mga kababayan na napakaduwag nitong si Baste Duterte. Ikaw yung magmukhang napakatapang mo, napakagaling mo. Sisikat ka. Ayan nga yung pinagyayabang ni Mike Abby. Ang sobrang sikat daw. Sobrang sikat na daw ngayon ni Mike Abby. Ni General Torre pala. Hindi si Mike Abby. Hindi sumisikat talaga yun. Sumikat na daw ito kahit nga daw siguro sa buong bansa dahil nga sa naganap na laban. Champion daw ito. Pinagyayabang pa ito ni Pangulong Marcos. Nagbagong champion daw ng Pilipinas. Napakakapal naman ang mga mukha ng mga tao nito. Paano mo tawagin na champion yung isang tao na wala namang kalaban? Suntukin mo mukha. Hindi nga mga kababayan, parang ganun yung gusto nilang palabasin na magmumukhang duwag itong si Baste Duterte kasi nga hindi sumipot sa pizza na sila naman yung nagsisit mga kababayan. Sila lang yung nakakaalam. Tapos yung magiging matapang magmukhang talagang napakatapang sa mata ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na mga talagang napakakitid ng mga utak, itong mga tansong dilaw mga kababayan, mga supporters ng mga Marcos, talagang ganun sila mag-isip. Hindi nila akalain siguro na ilabas ni Baste Duterte itong ebidensya na talagang totoo na wala siya dito sa ating bansa at pinirmahan yung kaniyang travel authority nitong mismong DILG na si John Vic Remulla. Tapos, ang yayabang nilang magsalita. Kaya nga tama, dapat maimbestigahan itong si General Torre. At hindi lang si General Torre dapat mga kababayan, pati itong si Remulla. Kasi bakit nandoon siya sa binyo na yun? Talaga pa kaway-kaway pa. Talaga napakakapal ang mga mukha nitong mga Remulla na ito. Hindi nila inasikaso yung kanilang kamag-anak na nahulihan doon ng droga mga kababayan. Saan na ngayon? Yung anak ni Buying. Ano nang balita? Bakit biglang na-dismiss yung kaso? Hinayo pa kayo. Kaya tama itong pinagsasabi ni Banatbay. Dapat imbestigahan. Imbestigahan ito ni Senador Dante Marcolita. Ito, patuloy natin ito. And yet, pumunta pa rin siya doon. Magandang tanungin niya ni Marcoleta. Mr. Secretary, how come you sign a document and yet you were there? Are you fooling yourself or are you fooling us? Hindi, Senator Marcoleta, magandang itanong mo ito, ha? Siyempre, ibang English mo. Malupit ang English mo, abogado ka eh. Pero magandang tanungin yun, mantakin mo. Are you there as a circus? Are you there as a clown? You know from your heart that Baste is not there because pinirmahan niyo yung travel permit niya. How come you went there at magpalakpak-palakpak pa kayo doon? Yun ang mga kababayan, ang ginawa nila,
Ang ginawa nila sa taong bayan, pinagluluko nila. Alam na nila kasi. Alam na nila na wala nga si Basti. Paulit-ulit na lang mga kababayan. At itong mga taga-suporta nitong ano bang tawag ni ano nito? Ni Vice Mayor Basti kay PNP Chief General Torre, unggoy. Excuse me. Itong unggoy. Pero pumalag si General Torre mga kababayan ha. Nung tinawag na unggoy, hindi daw siya unggoy. Maitim nga lang daw siya. Pero hindi naman daw siya unggoy. Ang ibig sabihin ni Mayor Basti noon, unggoy yung ugali mo. Pero nga mga kababayan, balik tayo dito kay John B. Cremulya. Itong ating DILG Secretary. Pinagluloko nila itong taong bayan. Kasi nga, alam ng DILG na wala itong si Basti sa araw na yan. Pero nga, nandoon pa rin siya sa video na yon. O anong natin? Anong masasabi natin sa ganung sitwasyon? Alam mo na wala naman doon yung tao, pero pumunta ka pa rin para lokohin yung taong bayan. Para talaga masabi ng taong bayan, napakaduwag nitong si Basti. Dahil nga hindi pumunta. Napakatanga naman ng mga tao na ito mga kababayan. Ginagawa na lang tayong tanga. Ganon na lang ba lahat ng kilos ng administrasyong ito? Pambubudol na lang ba talaga ang kanilang alam? Hindi pa talaga sila nagsasabi ng totoo? O tingnan nyo ngayon. Hinamon ni Basti ulit. Ayaw nang lumaban. Kasi nga tapos na daw eh. Tapos na talaga. Kasi nag-shit ka ng pizza, nag-shit ka ng binyo, na yung katunggali mo, hindi mo man lang kinausap. Kung available ba siya sa araw na yan, sa pizza na yan. Basta-basta ka na lang nag-shit ng pizza at binyo, na ikaw lang yung may gusto. Dahil alam mo na wala kang kalaban. Hinayupa kang ka. Gigil itong na ito. Kaya nga dapat talaga sana, unang isa lang ito. Masampulan, gawing sampol ito ni Senador Rodante Marcolita. Gawing halimbawa ito para hindi na tularan ng iba pang mga opisyalis ng ating pamahalaan. Yun ang dito lang muna. At bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout kay sino bang i-shoutout natin? Ang daming komento dito. Maraming salamat sa inyong komento ha. Shoutout kay Edgar Conijos. Shoutout kay Irlinda Dalasap. Shoutout kay Juliet Basa. Shoutout kay Lita Ras. Shoutout na rin kay Roy Daw. Shoutout kay Ma'am Berje Verhel Diyos ng Pulilan, Bulacan, sa kanyang mga apo si Coco, si Dion at saka si Yuri. Shoutout kay Ma'am Joyce. Shoutout kay Ilby kay Bibi. Shoutout kay Anton Antoinette Lor. Shoutout na rin kay Jojo Santiago. Shoutout kay Tony Ignapulis. Shoutout kay 123 Let's Go. Shoutout na rin kay Silvia Hidalgo. Shoutout kay Miriam Francisco. Shoutout kay Wilfredo Pidin. Shoutout kay Vicky Victoria. At shoutout kay Ma'am Imelda Pascua. Ng Bulacan, taga Bulacan pala si Ma'am Imelda Pascua. Shoutout ha sa lahat ng mga taga Bulacan. Kay Ruli Paisti, shoutout na rin. At kay Evelyn Rido Lusa. Yun na dito lang muna. At habol natin si sino to? Ano pangalan nito? Riclo 8806. Sino ka na dito lang muna at once again, this is Ron TV mo. Ingat ang lahat. God save